So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala ikukumpara natin yung original sa replacement na rack and pinion. Ngayon ganito, etong rack and pinion na to, ito yung original ko. So may problema kasi yan kasalanan ko rin, kumbaga nasira ko, kaya pinaltan ko na ng replacement. Kung halimbawa magpapalit kayo ng brand new replacement, bahala na kayong pumili kung anong brand. I-check nyo yung review, i-check nyo yung warranty. Okay, kung sakaling brand new replacement ay papalit nyo. Ngayon, ito, tingnan natin yung pagkakaiba. So, ito yung buong rack and pinion niya. So, ang suggestion ko mga paps, kapag bibili kayo ng rack and pinion, i-check nyo muna yung haba niyan. I-compare nyo yung haba niyan dito sa sa original, okay? Pwede nyo rin gawin, kumpara nyo to mga paps. Ito, yung sa rack and kasi nito, pag sinukat mo, ito yung sa original, 24 cm. Okay, so 24 cm yung sukat nito. Mga paps, yan kita nyo naman yan, 24 cm. Ngayon dito, importante ito mga paps pag susukatin nyo to, hindi ko na tinanggal boots, mahirap tanggalin Kung susukatin nyo to, around na rin yan mga paps, around 24 cm din to. Okay, tapos ano ito, so meron yung code dito, ang nakalagay 3090996, yan, may nakalagay yan dito. Tapos ito, meron ding label yan, pero walang code yan na nakalagay dito. Okay, wala, bakante yan. Ang nakalagay yan dito, pakita ko yan. So ang nakalagay dito, ASRA 2NCFE. So para ito sa Toyota Vios na 2NCFE. Base sa mga expert ng ng EPS na Vios, sabi hindi raw na re-repack or na re-bush yung itong replacement. Okay? So ito, pwede matanggal yung yung rack end, okay lang yan. Pero yung tipong i-overhaul mo to, etong part na to, hindi na overhaul. Base yan sa mga expert ng EPS sa Toyota Vios, okay? Kasi madalas kasi eto, kapag nagka-problema yung yung EPS na original, itong pinaka-stock na steering rack, ginagawa nire-rebushing yan. So ginagawa na dito, pinapaltan. Pero sa replacement, hindi nagagawa. Kumbaga parang ang sinasabi nila mga paps, ang sinasabi nila parang disposable, okay? So kapag nasira, hindi mo pwedeng i-rebush to. So ang suggestion ko mga paps ganito. Kung sakali man nag-decide kayong magpalit ng brand new replacement, ang suggestion ko lang, kung hindi pa naman sira talaga totally, wala pa naman tama, or may konti lang sira, itago nyo muna yung original na rack and pinion. Para in case lang na halimbawa, nagkaroon kayo ng budget, pwede nyo ipa-rebush yan, ipakondisyon nyo yung pinaka, yung luma nyong rack and pinion, backup lang in case na magka-problema sa brand new replacement na pinalit nyo. Okay? So yun ang disadvantage sa mga paps. Eto, hindi to na-overhaul, hindi to na-rebush. Base yon sa mga expert ng EPS sa Vios, okay? So, yun yung masasabi ko rito. Yung sa naman, yung sa bushing, eto naman, wala namang problema. Same lang naman yan. Yung pagkakafit nito sa talangka, eto, saka to, okay lang, walang problema yan. Goods na goods yan. Pero kasi pag tinignan mo yung ang medyo concern ko dito, yung pag tinignan mo yung itsura ng bakal niya, mas iba talaga yung bakal ng original. Ibang-iba talaga kumpara din sa replacement, okay? Yung sukat naman nito, nasan yun? Etong sukat na adjuster nito dito, yan, halos same lang din dito, okay? So, ayun siya. Ulitin ko mga paps bago kayo bumili ng brand new replacement, i-check nyo muna yung review, i-check nyo muna yung warranty, okay? May mga nagsasabi na kapag replacement daw, bumabalik din ng topak, bumabalik din ng problema. So, kumbaga parang decision nyo na yun mga paps, kung replacement ba o ipapa-rebush nyo yung original nyo, okay? Check kayo ng review, check kayo ng warranty, check nyo rin kung sino gagawa, kung pulido gumawa, okay? So, yun lang mga paps. Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.